So yun, good day guys. So for today's video, I will teach you how to set up computer server. So first thing first, kailangan muna natin i-static yung ating IP address. So punta tayo sa control panel. So naka-static yung IP address natin kasi yung client natin naka DHCP at yung mga client natin kay server kukuha ng IP address via DHCP roles. So punta tayo dito, change adapter settings, Ethernet, properties, IP version 4, and then use the following IP address. Lagay natin yung IP address na kailangan natin. Kunwari, naka-assign sa kanya ay 192.168.0.2. So, type natin dito 192.168.0.2. And then, yung subnet mask natin na class C. Default gateway is yung IP address ng router natin. Yung iba naglalagay, ako yung iba hindi naman. So ako naglalagay ako ng default gateway 168.0.1. Tapos dapat yung preferred DNS natin tsaka yung IP address ay parehas. Napaka-importante niya kasi mamaya pag sa connection na natin sa client, may mga nag-e-error dyan. So yan yung nagiging connection natin papunta kay client to server. So yan yung parang common denominator nila. So okay. After nun, mag-a-add tayo ng roles. So tayo kay server manager, ito. Punta ka sa start, server manager. Tapos, punta ka sa add roles. And then, click next. So, role-based po dapat. And then, click next. Next. And then, yung mga kailangan natin. So, ang kailangan natin is ADDS. So, click natin siya ulit. Click natin. And then, add features. Ginagamit natin yung ADDS para makapag-add tayo ng domain. Or ADDS stands for Active Directory Domain and Service. Next is yung DHCP para sa ating IP addressing. Yung DNS server. Add features lang natin. Continue. Yung remote desktop service. And then, yung print and document service. And then, click next. Click next, 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 and then click this remote desktop connection broker, add features, and then click next. Afterwards, click lang natin yung next, next lang ulit. Click nyo to, restart the destination server automatically if required, or pwede rin namang hindi. Then click install. So antayin lang natin siyang matapos. Pagkatapos nun, configuration ulit tayo. So, after nun, i-click natin yung close. Yan. Tapos, pwede na tayong mag-add or mag-promote ng domain. So, punta kayo dito sa notification. Ito. And then, click nyo tong promote this server to a domain controller. So, wala tayong domain controller to an existing existing domain. Wala rin tayong existing forest kasi gagawa pa lang tayo ng panibagong forest. So, kaya mag-a-add new forest tayo. So, ngayon, type lang na, kunwari, ccs.com yan. Pwedeng .net. Kayo nang bahala. Click mo lang yung next. So, yan, medyo matagal lang siya. So, after niya mag-load, ito yung lalabas. So, maglalagay lang tayo ng password. For example, password natin ay admin 123. Malaking A. Isa pa. Admin 123. Click lang natin yung next. Then, next ulit. So, antayin lang natin yan. So, yan. Click din next. And then next. Next. So, antayin lang natin.
And then, click install. So, after nun, magre-restart siya. Tapos, ilagin natin yung password na nilagay natin. Admin123. Tapos, hit natin yung enter. So, ayan. After natin siya ma-configure, magre-restart lang siya, medyo matagal. So, antayin nyo lang ulit. So, yan. After nun, na-restart na natin siya. Nakapag-domain na tayo. Ang sunod natin gagawin is magko-configure na tayo ng DHCP para sa IP address na i-inherit or kukuhanin or gagamitin ng ating client. Kaya naka-obtain ng client. Naka-fix naman yung ating server or naka-static or manual IP address yung ating server. So, again, punta tayo sa tools. And close muna natin to. Tools tayo. And then, yung DHCP. So, click lang natin yung DHCP. Lalabas siya dyan. So, tip ko sa inyo, pag nag-configure kayo ng server, dito lang kayo gagalaw sa left side. Dito lang lagi. So, para mas madali nyo makita, palakihin natin yung font niya. So, dito kasama sa tutorial. Yan, para mas madali nyo makita. Ngayon, yan, DHCP tayo. So, expand mo lang to, and then expand mo tong IP version 4, and then right-click ka sa IP version 4. So, new scope. And then next, pangalan ng scope natin. Kunyari, pangalan ng scope natin ay CCS_scope. Tapos, click next. So, ano yung starting IP address natin? So, starting IP address natin is 192.168.0.3. 3, yun yung kasunod na IP address ni server. Pwede rin namang 2. Pero para safe, gawin nyo 3 or 2. Pwede naman yun. Since naka-static na naman si server natin. Ending IP address, paano kung ilan yung ilalagay nating, o ilan ang bibigyan PC. So, depende kung ilan yung sasabihin sa inyong ilagay. Kunwari, meron kang 100 na PC na bibigyan ng IP address. So, yun yung magiging IP address mo. So, magiging ending niya ay 192.168.0.102 or 102. So, 100 PC yung mabibigyan niya. So, click lang natin yung next. So, click lang natin yung next. So, wala kayo ilalagay dito kasi exclusion to. Ibig sabihin, yung mga IP address na nakalagay dyan is yung hindi niya ipamimigay. And then, click next. Next. Next lang tayo. Next. Next lang. Next lang tayo. Next. Finish. So, after nun, meron ka ng IP address. So, sunod natin gagawin, or meron ka na nakapag-configure ka na ng DHCP. Susunod natin gagawin is punta tayo sa Windows Server, i-configure naman natin yung ating DNS. So, again, punta ka lang kay Tools, and then punta ka sa DNS. So, click mo lang to. Expand mo siya. Yan. And then, click mo tong Reverse Lookup Zone. So, right-click ka dyan. New Zone. And then, click next, 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 next. And then, lalagay natin yung network ID natin. So, since class C yung ginamit natin, so, ang network ID niya is 192.168.0. Yun lang. And then, click next, next, finish. So, naayos na natin yung zone. Ngayon naman, naayos natin yung pointer. So, dito sa reverse lookup, expand mo lang to. Click mo tong nasa loob ni reverse lookup zone. Right-click ka dyan. New pointer. So, browse. Pagkatapos nun, ng new pointer or PPR, click mo lang yung browse. All records. Click mo to. Click mo to. Double-click mo ulit yan. And then, hanapin mo sa pinakababa yung ito, pinakababa. WinSGV or depende sa pangalan na lalabas sa inyo. Basta lagi siyang nasa kababaan. So, click nyo lang yan.
And then, okay. Okay. So, okay na siya. Nakapag-DNS na tayo. So, sunod natin i-configure is yung Hadoop. Or, mag-create na tayo ng user. So, ganito lang kadaling mag-create ng user. So, close nyo to. Pupunta naman tayo kay Hadoop. So, pag mag-create ka ng user, ang palatandaan mo lang dito sa lahat ng tools na meron tayo sa Server Manager is yung may word na user para hindi ka malito. So, click mo lang tong Active Directory User and Computer. So, tulad na sabi ko kanina, dito lang kayo sa kaliwa madalas gagalaw. So, same pa rin ng rules. So, expand natin yung css.com para makita natin kung ano yung laman niya. Tapos, click mo tong ccs.com. Right-click ka dyan. Properties. Check natin. Okay. So, right-click ka ulit. Magke-create tayo ng organizational unit. Dito natin ilalagay yung gagawin nating user. So, organizational unit. Click natin yan. Mara, pangalan ng organizational natin ay CCSOU. Okay. Tapos dyan na natin. So, ngayon, magke-create muna tayo ng user. So, punta tayo sa organizational unit natin. So, right-click tayo sa CCSOU. Yan. New. And then, hanapin nyo yung word na user. So, ito yung user. Click natin. So, yung first name niya, lagyan natin. Kunyari, first name niya is user1. Kunwari lang to Assume natin. Then, ang user logon name niya is user1. Click lang natin yung next. And then, password. Kunyari, password naman natin ilalagay is @dmin123. @dmin123. So, uncheck nyo to para hindi kayo lagi magpapalit ng password. And then, check nyo tong user cannot change the password and password never expire. So, click lang natin yung next. Finish. Meron na tayong user. So, paano naman kung mag-create tayo ng user na may administrative privileges? Or parang mag-create tayo ng panibagong administrator na pwedeng i-login sa client. Especially kung kailangan ni IT. So, wala naman tayo nakikitang admin dyan, di ba? Walang new admin. So, punta tayo kay users. Dito, click tayo. Click tayo sa administrator. Right-click tayo dyan. And then, copy lang natin. Kunyari, pangalan niya is AD1. AD1. Click lang natin yung next. So, password, lagay natin. At and then, user cannot change the password. Click lang natin yung next. Finish. So, ito na yung ginawa nating administrator. Idadrag na lang natin siya sa OU. So, kiklik nyo lang siya, hold nyo, and then, idadrag nyo sa CCS OU. Click yes. Okay na siya. So, meron na tayong admin tsaka user. Close na natin siya. Tapos na tayong mag-create ng account or ng users and organizational unit. Doon naman tayo sa folder redirection. So, yung folder redirection, kung ano yung ginagawa dun sa specific na folder sa client PC, kusa siyang nagsisave sa server PC. So, click mo lang tong this PC. Yan. Click mo tong local disk C. Right-click ka dyan. New folder. Magkikreate muna tayo ng folder. Tapos, rename natin yung folder. Kunwari, redirect. Click mo lang siya. Right-click. Properties. And then, punta tayo kay sharing. So, i-advance sharing natin siya para makuha natin yung network path and maging okay yung privileges niya. So, gawin natin, advanced sharing. Share this folder. So, mag-add tayo ng permission. Yan. I-allow natin kay everyone. O, apply. Tapos, mag-add tayo. I-add natin yung mga ginawa nating account kanina. So, kunyari, si AD1. I-add natin siya. So, kiklik nyo lang tong add. And then, type nyo rito AD1. Check names. So, lumabas siya. Meron. Existing. I-okay lang natin. Tapos, click natin siya. Full control. Apply. And then, si user 1 naman. Add tayo. User 1. User
Check name. So, lalabas siya dito. User 1. Yan. Click lang natin. Okay. Full control. Apply. So, i-add na rin natin si administrator para mas okay. Check name. So, administrator, itong built-in account. Okay. Okay. Full control. Apply. Okay. Close natin. Apply natin. Okay. And then, i-copy natin to. Network path. Pagka-copy ng network path mo, Control-C. Close naman natin. After nun, punta tayo sa Tools. And then, sa GPM. Magpa-folder redirection na tayo. So, same process pa din. Sa kaliwa tayo gagalaw. So, expand mo tong forest. Expand mo rin tong domain. Expand mo yung domain na ginawa mo. Then, punta ka dito kay Default Domain Policy. So, kiklik mo lang si Default Domain Policy. Click mo lang tong OK. And then, i-edit mo siya. Right-click and then edit. So, pagkatapos niyan, pupunta kayo dito kay Group Policy Management Editor. Hanapin yung folder redirection. So, para mabilis, andito lang siya lagi sa User, Policies, Window Settings, at Folder Redirection. Expand natin yan. Tapos, hanapin natin yung mga folder sa desktop na maaaring kung ano yung gawin niya doon, lalabas din sa atin. So, for example, sa desktop, kung ano yung gusto niyang gawin sa desktop, magsisave sa ating server. So, click mo si desktop, right-click ka, and then properties. Baguhin natin yung settings into basic. And then, ipipaste natin yung kinapi natin na network path. Yan, paste natin. Apply. Yes. Okay. So, yung documents naman. Kunyari, lahat ng gagawin niyo sa documents or lahat ng save niyo sa documents. So right-click lang din, properties, settings into basic, paste the network path, apply, click yes, okay. So, close natin ulit. So, na-edit na natin itong default GPO. Magkikreate naman tayo ng bagong GPO dito sa ating organizational unit na ginawa natin kanina sa Aduk. So, create a GPO in this domain. Click OK. Tapos, expand natin to. I-edit natin to. Edit natin. Same lang din. User configuration, policies, window settings, folder redirection, desktop. Right-click tayo dyan. Properties. Ulit natin. Right-click. Properties. Gawin natin siyang basic. Paste natin yung network path. Apply. Yes. Okay. So, same din sa documents. Properties. Basic. Paste natin yung network path. Apply. Yes. Okay. So, close natin. Close natin. Then, check natin muna yung IP address kung nagbago bago tayo mag-joining. So, punta muna tayo kay control panel. Check natin yung DNS niya ha, baka nagbago. So, right-click tayo dyan. Right-click through. Click natin. Sana. So, network. Network sharing. Change adapter settings. Right-click tayo. Properties. IP version 4. Click natin. And then, kung makikita nyo, nagbago siya. So, sabi ko kanina, dapat yung IP address tsaka yung DNS laging parehas para ma-minimize natin yung error. So, balik lang ulit natin sa dati sa 192.168.0.2. Click mo lang yung OK. Click mo yung OK. So, okay na yan. Pupunta na tayo sa joining. So, buksan natin yung client natin. So, punta tayo kay client. So, check muna natin siya kung naka-work group siya. Check muna natin yung IP address. So, control panel. So, network sharing din. Again, tulad lang din sa server.
network sharing, change adapter settings, check natin, properties, and then internet protocol version 4, double click natin. So yung preferred DNS niya kaparesan ni server, nakalagay rito 192.168.0.2. So close na natin yan. I-join na natin siya sa domain natin na ginawa. So, para mabilis, click mo lang tong folder na to. Ito. This one. Yan, this one. Click natin yan. Punta ka sa this PC. Yan. Right-click ka sa open space. And then properties. Change settings. And then, i-change natin siya. Change. So, naka-workgroup siya. Tama? So, gawin natin siyang domain. At siya ay naka-C, ccs.com. Click OK. So, ngayon, ang sabi dito, nanghihingi siya ng name and password of an account with permission to join domain. So, ilalagay natin dito is yung account na ginagamit natin pag nagla-login tayo sa server, hindi yung ginawa nating account para sa ating client PC. So, yung server na yun is yung default natin, yung administrator. And then password, admin123. Click natin yung OK. So, lalabas yung welcome. I-click mo lang yung OK. Okay, close, and then magre-restart na siya. So, antayin nyo lang siya mag-restart, tapos ilalagay na natin yung ginawa nating account. So, after nun, pag-restart, so, login lang natin yung account natin na ginawa. So, punta kayo sa other user, eto. Other user. And then, ilagin natin yung ginawa nating account. Kunyari, admin1. Or AD1. Yan. Login natin. So, makikita nyo, nakasign in na siya dun sa domain natin, ccs.com. So, at DMIN123. So, yan. Automatic nakapasok na siya. Medyo matagal lang. Antayin lang natin. After nun, nakalagay na tayo sa account natin. Yan. Kung makikita nyo, yan. Nakalagay dyan yung account AD1. So, para ma-check naman natin kung gumana yung folder redirection natin, is punta tayo kay server. Tapos, click natin yung folder natin. Local disk C, this PC. Tapos, yung local disk C. Yung ginawa nating folder, kunyari yung redirect. So, ayan, pumasok siya, AD1. So, ito yung nilagay natin. Inayos natin yung settings into basic, yung settings nitong desktop. So, lumabas siya dyan. So, click lang natin. So, lalabas to. You don't have permission to access this folder. Click mo lang yung continue. And then, i-click mo yung security tab. Punta ka sa advanced. And then, change the owner. So, type mo lang dito admin, check names, and then hanapin mo yung may administrator na may built-in sa description. So, ito yon. Click mo yung OK. Click mo yung OK. Apply. OK. OK. And then, OK mo ulit. Close mo ito. And then, pag kinlik mo siya, ulit, press mo lang yung continue, automatic nasa loob ka ng folder ng desktop. So, makikita nyo rito. So, ngayon, pag gumawa ko ng folder sa client, sa desktop ng client, automatically, nalabas na rin sa server. So, yun yun. So, ganun lang, kadaling mag-set up ng server natin. At ang sunod naman is magre-remote tayo. So, pag magre-remote tayo, tandaan natin, kailangan alam natin yung IP address ng ating client. Para yun yung ilalagay nyo mamaya.
So, for example, yan. So, punta tayo dito sa server natin. Type mo dito, remote, desktop connection. So, show option. So, lalagay mo rito yung IP address para mas madaling ma-identify ng client natin. So, kung nari ang IP address ng client natin is 192.168.0.101. So, paano mo siya malalaman sa client since naka-obtain si client? So, tulad ng pag-aralan natin sa mga previous lesson natin, especially sa networking, makikita natin siya or pupunta tayo sa CMD na type natin ipconfig, doon natin makikita yung IP address natin even naka-obtain yung ating client. So, then, tatype natin dito yung username. So, kunyari, ano ba yung nilagay natin kanina? AD1. So, yan. Connect lang natin. So, ito pala, allow me to save this credential. Connect. So, hihingi siya ng password. So, @DMIN123. And then, okay. Tayin lang natin siya. Tapos, okay na yun. Lalabas yan. Click lang natin yung yes. So, after nun, lalabas yan. Yan. Nakokontrol na natin yung ating client. So, ito yung client natin kanina. Namas na siya. So, ayan. Makikita nyo na. So, nare-remote na natin siya. So, yun lang. Ang pag-setup ng server natin. So, yung mga ibang i-add natin na roles or later on, i-discuss ko sa ibang video.